Hi guys! So nandito na naman po tayo sa ating farm ngayon. Bali, maaga na naman po tayong pumunta dito para magpakain ng ating mga alaga. Ngayong araw kasi mga ka-agri ay magpapaharvest po ako ng palay. So sana naman is makakuha tayo ng magandang ani. And ayun, papunta na tayo sa taas. At ipapakita ko na rin po sa inyo yung ating naging accomplishment kahapon. So, konting accomplishment lang pero malaki pong may tutulong dito sa farm. Lalong-lalo na po sa ating mga alaga. So, kahapon pala mga ka-agri, nandito po tayo ay biglang bumuhos po yung napakalakas na ulan. And ayun nga, may kasama pang malakas na hangin. Inabot po siya hanggang gabi. So, maganda naman at hindi naman masyadong naapektuhan itong ating ginagawa dito bukod sa crack na yan. So normal lang po yan mga ka-agri kasi nakukumpak nga yung lupa. And kahapon ay hindi rin po tayo nakagawa dito dahil nga sa may iba po tayong ginawa dito sa farm na sa tingin ko ay malaking tulong sa ating pag-aalaga, lalong lalo na sa pagpaparami ng ating mga Muscovy ducks. So ayan, papunta na po tayo. Bali, nandyan na yung ating mga Muscovy ducks, yung ating mga manok. Ayun, nabigla siguro sila mga ka-agri dahil nga sa sobrang aga natin ngayon. Kung mapapansin nyo is medyo madilim-dilim pa. So ipapakita ko lang po mga ka-agri yung ating ginawa kahapon. So unang-una po mga ka-agri ay tinapos na po natin itong ating ginawang paitlugan ng ating pato. So naipako na po natin and nalagyan na rin po natin ng lupa dun sa may bandang taas, so hindi makita, medyo madilim pa. Binabalak ko dito mga ka-agri ay lalagyan ko sana ng ipa. Kaya lang naisip ko mga ka-agri dahil sa dami rin ng ating mga alagang manok, baka kaykayin lang po ng ating mga alagang manok yung ilalagay nating ipa. Kaya hindi ko na lang po siya tinuloy. And ayun, meron na po tayong naglilimlim ulit na Muscovy ducks. So napakaraming itlog po niyan mga ka-agri. Ano po sila dyan, nagsama-sama sila sa isang paitlugan. Kaya talagang binilisan natin ang paggawa ng kanilang paitlugan. So sa nagawa natin ito mga ka-agri ay umaasa tayo na mas mapaparami yung production natin ng mga Muscovy ducks. Dahil nga sa unang-una ay hindi na siguro mababasa dyan mga ka-agri. So, ayun. And mayroon pa pala tayong isang manok dito na namimisa na. Kahapon may isa na siyang sisiw. So, ayun. Mayroon na po siyang mga sisiw dito. Ayan mga ka-agri. Ito na po yung mga sisiw ng ating inahin dito. So, hindi pa po siya nakakalabas lahat mga ka-agri. And second mga ka-agri ay inayos na rin po natin itong ating bubong dito sa ating pagitan ng breeding pen at itong unang pabahay natin ng manok. So ito po yung lagi kong binabanggit sa inyo na ayusin natin para naman may lipat na po natin itong isang kulungan. So ito po yun, ibabalik natin siya sa kanyang pwesto para mapaluwag natin dito sa area na to. So yung brooding pen natin tatanggalin din natin, tapos itong kulungan na to, so ibabalik na po natin doon. At may ginawa po tayong adjustment dito sa ating ginawa na bagong pabahay. Bali naglagay po tayo ng isa sa gitna para magsisilbing suporta ng ating kulungan. And mabilis lang po natin itong ginawa kahapon dahil nga sa yung mga ginamit naman nating kahoy ay available naman dito sa area. So dyan po sa taas is napakarami pong kahoy dyan na pwedeng gamitin. Dyan po ako kumuha kahapon. At yung mga bubong naman na ginamit natin ay mga recycle na rin po. So ito po yung mga yero na gamit natin sa ating breeding area. So unti-unti na po natin binabaklas at nilalagay na po dito sa ating bagong area. So isa lang po yung naging problema ko dito kahapon mga ka-agri dahil nga sa hindi po nasunod itong ating gustong gawin na idikit. So unang-una is yung
pagkakalinya ng ating breeding pen ay medyo tabingi sa kulungan. At nung nakuha po natin yung sukat dito mga ka-agri or yung elevation, ay masyado na pong mababa dito mga ka-agri. Sasayad na po siya sa may yero, kaya hindi na po natin dinugtungan pa ng isang yero, kaya nabakante po yun. At kaya po ganun ang nangyari mga ka-agri. Dahil nga po yung putik dito noon na hindi ko muna tinanggal ay dahilan po ng pagtaas dito sa elevation ng ating ginawa ngayon. So mamayang hapon siguro kung mayroon tayong time, dahil nga magpapaharvest pa tayo mamaya, ay tatanggalin na po natin yan mga ka-agri. So hanggang dito po siguro, bago po natin i-adjust itong ating breeding pen. So i-adjust na naman po natin mga ka-agri. So unti-unti po nating inaayos para maging organized itong ating bagong farm. And kahapon din po napakalakas nga ng pagbuhos ng ulan is inoobserbahan ko po sa part na to kung babagsak po yung lupa. So ang nangyari naman mga ka-agri ay hindi naman siya ganun ka impact, hindi naman ganun kalakas yung kanyang impact na ibagsak niya lahat ng lupa. So siguro dahil tumigas na rin po yung iba, and syempre meron pa rin kahit papano yung mga dumaos-dos dyan pababa. Tapos ano ko na rin po itong ating breeding pen, dahil nga kahapon is parang pumasok dito yung tubig. Yun po ang problema dito mga ka-agri, inabot nga po dyan. So ayan lang po yung basa, makikita nyo naman yung diferensya ng kulay. At hinalo ko na rin po yung isang inahin para naman basaray silang magkakasama. Tapos dito sa kabila ay nagsisilbing bodega natin, so hindi na po natin titingnan yan. Unti-unti po nating inaano dyan yung ating mga gamit para hindi naman nadudumihan ng ipot ng mga alaga nating manok. And lastly mga ka-agri, ay tinanggal ko na rin po yung inahin ng ating mga Muscovy ducks na maliliit or yung ating mga ducklings. So ayan na po. So ang purpose kasi noon mga ka-agri kaya tinanggal na natin ay para mapabilis yung production natin, para maupahan po ulit siya ng ating lalaking pato. So makakapangitlog po siya ulit mga ka-agri. So yan po yung isang problema natin ngayon. Yan, yung masyadong matapang nating rooster. Masakit po yung kanyang pangangatawan. So tingnan natin kung makaka-recover siya mga ka-agri. Pero madalas po sa mga ganyang lahi mga ka-agri is makaka-recover siguro, dahil nga nakikita naman natin yung mga nilalaban na mga huluano ay talagang mas bugbog pa po kaysa dyan. So ang problema lang dito is hindi sa hulo, sa katawan po siya mga ka-agri. Bali huliin ko na naman siya mamaya, tapos titignan natin yung pangangatawan kung may pagbabago. Kung pumayat siya, so naka-epekto nga sa kanya yun mga ka-agri. So sa ngayon is magpapakain na naman tayo. So ayan. So pinapakain natin mga ka-agri is yung pellets pa rin na mumurahin lang. Dahil nga sa nakakagala naman sila, kaya hindi na po tayo naglalagay ng breeders sa kanila. Bali itong mumurahing pellets lang nilalagay natin. Pero yung mga panabong natin na breeders mga ka-agri, ang nilalagay po natin ay yung, or ang pinapakain natin, GMP4 pa rin po mga ka-agri. Para naman maganda-ganda yung kanilang magiging gaaway-away sila mga ka-agri. Kaya napakaganda na pong tignan mga ka-agri itong mga alaga natin, dahil unti-unti na po silang dumadami. So sayang nga lang yung dalawang pabo natin, so hindi na nakabalik. Hindi natin alam kung namatay sila or naligaw na mga ka-agri. Ganda na talagang tignan. Titignan ulit natin mamaya mga ka-agri yung ating naglilimlim na Muscovy duck dun sa kabila. Baka sakaling namisa na po, so dadalhin ulit natin dito. May dalawa po tayong inahin doon na hinihintay na mamisa. Pero yung isa mga ka-agri, yung mas itim, is sigurado ako na baka hindi na mapisa yung itlog dahil laging nababasa. At bukod doon, dadalawa lang naman yung itlog na nililimliman niya. Hindi ko kasi mahuli-huli mga ka-agri. Isasacrifice na sana natin yung dalawang itlog para dito mas
ano siya ulit, para makapangitlog siya ulit dito. So dadagdagan pa po natin no yung paitlogan nila, yung mga crates. Ipapatong ulit natin. Siguro maglalagay pa tayo dito ng paitlogan nila para marami. And ayun lang. So ayan yung mga naging accomplishment natin kahapon. So malaking bagay po ito para sa ating mga alaga. And improvement na rin po dito sa ating bagong farm.